Maligayang pagdating sa USS Nimitz-class aircraft carrier, isa sa pinakamalaki at pinakakahanga-hangang barkong pandigma sa mundo. Ang lungsod na ito sa dagat ay may 20 palapag sa ibabaw ng tubig at umaabot ng mahigit 1,000 talampakan ng haba. Ngunit ang laki ng barkong ito ay hindi lamang ang kahanga-hangang bagay. Kapag puspusan na ang mga tripulante, maaari itong maglunsad o maglapag ng eroplano bawat 25 segundo, lahat sa isang bahagi ng espasyong magagamit sa karaniwang landing strip. Ang carrier ng sasakyang panghimpapawid na klase ng Nimitz ay tahanan ng mahigit 5,000 tauhan, kabilang ang mga mandaragat, official at piloto. Ang mga tripulante ay sinusuportahan ng isang pangkat ng 114 na tagapagluto na nagtatrabaho sa buong orasan upang bigyan ang mga tripulante ng mga sariwa at masustansyang pagkain. Ang buhay sakay ng sasakyang panghimpapawid ay walang alinlangan na mahirap at nakakapagod. Ang mga mandaragat ay may pananagutan para sa isang malawak na hanay ng mga gawain at madalas silang nagtatrabaho ng mahabang oras sa mapaghamong mga kondisyon. Ang isa pang hamon ay ang limitadong espasyo at privacy na magagamit. Ang barko ay punong-puno ng mga tauhan at kagamitan at maaring kailanganin ng mga mandaragat na makibahagi sa maliliit at masikip na tirahan sa ilang iba pang mga tao. Mayroon ding limitadong downtime at mga pagkakataon para sa mga aktibidad sa paglilibang dahil ang barko ay palaging umaandar at ang mga mandaragat ay madalas na abala sa kanilang mga tungkulin. Bukod pa rito, ang mga mandaragat na sakay ng sasakyang panghimpapawid ay maaring humarap sa mga hamon na nauugnay sa pagiging malayo sa bahay at sa kanilang mga mahal sa buhay sa mahabang panahon. Maaring tumagal ng ilang buwan ang mga deployment at maaring walang regular na pagkakataon ang mga mandaragat na makipag-usap sa kanilang mga pamilya o makapag-leave. Ngunit ang buhay sa lumulutang na lungsod na ito ay hindi lahat ng trabaho at walang paglalaro. Ang USS Nimitz ay may sinehan, gym, at kahit na basketball court para tulungan ang mga tripulante na makapagpahinga at manatiling maayos sa mahabang deployment. Mayroon itong higit pang mga pasilidad na talagang nakapagtataka sa iyo at titingnan natin ngayon. Isang galley na naghahain ng mga pagkain sa 5,000 mandaragat, isang grocery store, mga lugar na libangan para sa mga aktibidad sa pagpapahinga at paglilibang, isang gym para sa physical fitness, isang medical na klinika para sa pangunahing pangangalagang medical. Kaya't samahan kami habang tinitingnan namin ang loob ng USS Nimitz-class aircraft carrier at tuklasin kung ano ang kinakailangan upang mapanatiling tumatakbo ang hindi kapani-paniwalang sasakyang ito sa pinakamataas na pagganap. Sa pinakapangunahing antas nito, ang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay isang barko lamang na nilagyan ng flight deck, isang runway area para sa paglulunsad at paglapag ng mga eroplano. Ang carrier ay maaring lumipat ng higit sa 35 knots, 40 milya bawat oras o 64 kilometro bawat oras na nagbibigay sa kanila ng kakayahang makarating saan man sa karagatan sa loob ng ilang linggo. Binubuo ang halos 1 bilyong natatanging bahagi. Ang American Nimitz-class na mega aircraft carrier ay ilan sa mga pinakamasalimuot na makina na umiiral. Gayunpaman, ang kanilang mga pangunahing prinsipyo ay medyo tapat. Ang mga sasakyang ito ay ininhinyero upang maisagawa ang 4 na pangunahing gawain: magdala ng iba't ibang sasakyang panghimpapawid sa ibayong dagat, paglulunsad at pagpapalapag ng mga eroplano. Nagsisilbing isang mobile command center para sa mga operasyong militar, tahanan ng lahat ng taong gumagawa ng mga bagay na ito. Para magawa ang mga gawaing ito, kailangang pagsamahin ng carrier ang mga elemento ng barko, full space, at maliit na lungsod, at bukod sa iba pang bagay. Kailangan nito ng flight deck, flat surface sa tuktok ng barko kung saan maaaring lumipad at lumapag ang sasakyang panghimpapawid, hangar deck, lugar sa ibaba ng deck para mag-imbak ng sasakyang panghimpapawid kapag hindi ginagamit, isla, gusali sa ibabaw ng flight deck kung saan maaaring tumira ang mga opisyal at power system ng mga tripulante para sa paglipad at planta ng barko, upang ilipat ang bangka mula sa isang punto patungo sa punto at upang makabuo ng kuryente para sa buong barko, iba't ibang mga sistema upang magbigay ng pagkain at sariwang tubig at upang mahawakan ang mga bagay na kailangang harapin ng anumang lungsod. Ang katawan ng barko, ang pangunahing katawan ng barko na lumulutang sa tubig. Ang katawan ng barko ay itinayo gamit ang pambihirang matibay na steel plate, ilang pulgada ang kapal na nagbibigay ng epektibong proteksyon laban sa sunog at pinsala sa labanan. Ang bahagi ng katawan ng barko sa ilalim ng waterline ay bilugan at medyo slim, habang ang bahagi sa itaas ng tubig ay lumalawak palabas upang lumikha ng maluwag na flight deck. Ang mas mababang section ng barko ay nagtatampok ng double bottom, mahalagang binubuo ng 2 layer ng steel plating na may puwang sa pagitan.
Ang double bottom na ito ay nag-aalok ng karagdagang depensa laban sa mga torpedo o mga aksidente sa dagat. Kung ang isang kaaway ay tumama sa base ng barko at lumabag sa panlabas na layer ng bakal, ang pangalawang layer ay may iwasan ang isang malaking pagtagas. Bago tayo pumunta sa flight deck, tingnan natin kung paano nakatira at natutulog sa barko ang mahigit 5,000 mandaragat. Sa mga carrier ng sasakyang panghimpapawid na klase ng USS Nimitz, ang tirahan ng mga tripulante ay nakakagulat na compact sa kabila ng napakalaking-laki ng barko. Ang mga masikip na espasyong ito na kilala bilang mga berthing area o mga pwesto ay particular na idinisenyo upang mapaunlakan ang malaking bilang ng mga mandaragat at i-maximize ang limitadong magagamit na espasyo. Ang mga berth ay karaniwang nakaayos ayon sa rango na may mga opisyal at enlisted personnel na nakatalaga sa hiwalay na mga tulugan. Ang mga pwesto ng mga naka-enlist na tauhan ay kadalasang binubuo ng mga bunk bed na kilala bilang mga rack na nakasalansan ng 3 mataas. Ang mga rack na ito ay idinisenyo upang maging mahusay sa espasyo na ang bawat isa ay may sukat na humigit kumulang 6, 5 talampakan ang haba, 3 talampakan ang lapad, at 2 talampakan ang taas. Bagamat maaring mukhang masikip ang natutulog na lugar, nilayon nitong magbigay ng komportableng pahingahan para sa mga mandaragat. Ang bawat rack ay nilagyan ng manipis na kutsyon, isang maliit na unan, at isang privacy curtain na maaring sarado upang mag-alok ng ilang antas ng pag-iisa. Bukod pa rito, ang bawat rack ay naglalaman ng isang compact storage area sa ilalim ng mattress na kilala bilang coffin locker, kung saan maaring iimbak ng mga mandaragat ang kanilang mga personal na gamit. Dahil sa limitadong espasyo sa imbakan, dapat matuto ang mga tripulante na mag-empake ng mahusay at panatilihing maayos ang kanilang mga ari-arian. Available din ang mas malalaking shared storage space para sa mga item gaya ng uniforme at kagamitan. Sa mga lugar ng panganganak, ang mandaragat ay may access din sa mga locker kung saan maaari nilang iimbak ang kanilang mga uniforme at mga personal na gamit. Ang mga locker ay madalas na inilalagay sa kahabaan ng mga dingding o sa mga gitnang lugar na ginagawang madaling ma-access ang mga ito. Gayunpaman, dahil ang espasyo ay nasa isang premium, ang mga mandaragat ay dapat ibahagi ang mga lugar na ito ng imbakan na nagsusulong ng isang malakas na pakiramdam ng pakikipagkaibigan at pakikipagtulungan sa mga miyembro ng crew. Ang mga pampublikong banyo na tinatawag na mga ulo at nga pasilidad ng shower ay magagamit para sa paggamit ng mga tripulante. Ang mga shared facility na ito ay karaniwang matatagpuan malapit sa berthing area upang mapanatili ang kaginhawahan at accessibility. Dahil sa malaking bilang ng mga mandaragat, mahalagang mapanatili ang kaayusan at kalinisan sa mga shared space na ito, kung saan ang mga tripulante ay nagpapalitan sa paglilinis at pagpapanatili ng mga ito. Napakahalaga para sa mga tripulante na mapanatili ang isang pakiramdam ng organisasyon at disiplina sa mga nakakulong na lugar na ito, dahil ang malapit na lugar ay maaring maging mahirap na mapanatili ang privacy at personal na espasyo. Ang mahigpit na pag-ayos ng pagtulog ay nangangailangan ng mga mandaragat na umangkop sa isang komunal na pamumuhay at pagyamanin ang matibay na ugnayan sa pagitan ng mga tripulante. Ang pakikisamang ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng moral at pakikipagtulungan sa mahabang panahon ng pag-deploy sa dagat. Sa kabila ng limitadong espasyo, ang US Navy ay may mahigpit na mga patakaran at regulation tungkol sa mga personal na relation at pagpapalagay ang loob sa barko. Ang fraternization, na tinukoy bilang anumang relasyon na nakompromiso ang chain of command o negatibong nakakaapekto sa mabuting kaayusan at disiplina, ay ipinagbabawal. Kabilang dito ang anumang romantikong o sexual na relasyon sa pagitan ng mga opisyal at enlisted personnel o sa pagitan ng mga nasa direktang chain of command. Higit pa rito, ipinagbabawal ng Uniform Code of Military Justice o ang UCMJ ang pangangalo niya na tinukoy bilang pakikipagtalik sa pagitan ng isang may asawa at isang taong hindi nila asawa. Ang sinumang mandaragat na mapapatunayang nagsasagawa ng naturang pag-uugali ay maaring humarap sa aksyong pandisiplina na maaring magsama ng mga aksyong administratibo o kahit isang court-martial, depende sa kalubhaan ng pagkakasala. Ang Navy ay nagpatupad din ng isang patakaran na nagbabawal sa anumang sexual na aktibidad sa berthing o mga tirahan. Ang paglabag sa patakarang ito ay maaaring humantong sa pagdidisiplina. Napakahalaga para sa mga tripulante na mapanatili ang profesionalismo at igalang ang privacy ng isa't isa habang nakasakay sa carrier ng sasakyang panghimpapawid upang matugunan ang pangangailangan para sa privacy at decompression. Ang itinalagang espasyo ay magagamit sa barko kung saan ang mga mandaragat ay makakapagpahinga at makapagpahinga sa mga oras na wala sa tungkulin. Ang mga puwang na ito
na kilala bilang mga lounge area o crew lounge, ay kadalasang may kasamang komportableng upuan, television, at mga aktibidad sa paglilibang na nagbibigay ng kinakailangang pahinga mula sa mga hinihingi ng kanilang mga tungkulin. Ang isa sa mga pangunahing recreational facility na sakay ay ang gym na nag-aalok ng iba't ibang kagamitan sa pag-ehersisyo kabilang ang mga treadmill, nakatigil na bisikleta at mga resistance machine. Ang gym ay nagbibigay sa mga mandaragat ng pagkakataong manatiling maayos, mapawi ang stress at mapanatili ang kanilang pisikal na fitness na mahalaga para sa kanilang pangkalahatang kagalingan at pagganap sa trabaho. Nagtatampok ang ilang carrier ng mga basketball court at iba pang pasilidad sa palakasan na nag-aalok ng mga karagdagang opsyon para sa pisikal na aktibidad at pagbuo ng koponan. Ang barko ay nilagyan din ng isang silid-aklatan kung saan maaring ma-access ng mga mandaragat ang mga libro, magazine at mga materyales na pang-education. Ang mapagkukunang ito ay nagbibigay daan sa mga miyembro ng tripulante na ituloy ang kanilang mga interes, makisali sa pagpapabuti ng sarili at ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa panahon ng kanilang downtime. Ang ilang mga carrier ay nag-aalok pa nga ng mga programang pang-education at mga klase na nagbibigay daan sa mga mandaragat na makakuha ng mga kredito sa kolehiyo o mga certification habang nasa dagat upang matugunan ang mga espiritual na pangangailangan ng mga tripulante. Ang barko ay may kapilya kung saan nag-aalok ng mga serbisyong pangrelihiyon at espiritual na pagpapayo. Ang espasyong ito ay nagbibigay ng isang tahimik na kanlungan para sa mga mandaragat upang maisagawa ang kanilang pananampalataya at humingi ng patnubay. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalagang bagay. Sa mahigit 5,000 tripulante na sakay, ang mga pasilidad ng kainan ng barko ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng enerhiya ng mga tripulante. Ang pagpapakain sa lahat ng mga mandaragat sa isang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay nangangailangan na higit sa 17,300 mga pagkain ang inihahanda araw-araw ng isang pangkat ng mahigit 100 manlalayag. Iyon ay tila isang uri ng culinary miracle. Kaya paano pinapakain araw-araw ang malaking bilang ng mga mandaragat na ito? Ang pagpapakain sa isang crew ng higit sa 5,000 sailors sa isang USS Nimitz-class aircraft carrier ay isang gawain na nangangailangan ng maingat na pagpaplano, mahusay na pagpapatupad at isang dedikadong pangkat ng mga culinary specialist. Ang mga pasilidad ng kainan ng barko, na kilala rin bilang mga galley o mess deck, ay may pananagutan sa pagbibigay ng masustansya at kasiyasiyang pagkain sa mga tripulante. Tinitiyak na mananatiling malusog at masigla ang mga ito sa buong kanilang pag-deploy. Ang mga galley sa isang carrier ng sasakyang panghimpapawid na klase ng Nimitz ay idinisenyo upang matugunan ang magkakaibang mga pangangailangan sa pagkain at kagustuhan ng mga tripulante. Ang bawat galley ay nahahati sa iba't ibang mga seksyon, tulad ng pangunahing linya ng paghahatid, kung saan ang mga mandaragat ay maaring pumili mula sa isang hanay ng mga may init na ulam, side dish at dessert, isang salad bar na nag-aalok ng seleksyon ng mga sariwang gulay, prutas at salad dressing, at isang sandwich bar kung saan ang mga tripulante ay maaring gumawa ng sarili nilang mga sandwich. Available din ang mga options sa vegetarian at vegan na tinitiyak na natutugunan ang lahat ng kinakailangan sa pandieta. Ang schedule ng pagkain sa isang carrier ng sasakyang panghimpapawid na klase ng Nimitz ay karaniwang binubuo ng 4 na pagkain bawat araw: almusal, tanghalian, hapunan at isang late-night meal na kilala bilang midrats, maikli para sa mga ration sa hating gabi na tumutugon sa mga mandaragat na nagtatrabaho sa night shift o sa mga hindi na unang kumain. Ang menu ay maingat na pinaplano ng maaga ng opisyal ng serbisyo ng pagkain ng barko na nakikipagtulungan ng malapit sa mga espesyalista sa pagluluto upang mag-deploy ng iba't ibang mga pagpipilian sa pagkain na nakakatugon sa mga alituntunin sa nutrisyon at nasiyahan ang magkakaibang panlasa ng mga tripulante. Upang makamit ito, umaasa ang FSO at mga culinary specialists sa isang malawak na stockpile ng mga sangkap at provision na nakaimbak sa mga bodega ng barko. Ang supply na ito ay maingat na pinamamahalaan upang matiyak na ang barko ay maaring pagpatuloy sa pagbibigay ng mga di-kalidad na pagkain para sa mga tripulante sa buong kanilang deployment. Ang mga bodega ay naglalaman ng lahat mula sa sariwang ani hanggang sa mga delatang produkto, pati na rin ang mga frozen na karne at iba pang nabubulok na nakaimbak sa napakalaking mga unit ng pagpapalamig. Ang barko ay mayroon ding kakayahan na gumawa ng sariwang tubig nito sa pamamagitan ng desalination na mahalaga para sa parehong pagluluto at hydration. Ang mga culinary specialists sa isang carrier ng sasakyang panghimpapawid na klase ng Nimitz ay isang pangkat ng mga dalubhasang professional na sumailalim sa malawak na pagsasanay sa paghahanda ng pagkain,
kaligtasan ng pagkain at nutrisyon. Nagtatrabaho sila ng palipat-lipat na ang ilan ay may pananagutan sa paghahanda ng mga pagkain habang ang iba ay humahawak sa mga linya ng paghahatid at mga tungkulin sa paglilinis. Ang koponan ay pinamumunuan ng nangungunang Culinary Specialist o LCS at ang punong Culinary Specialist, ang CCS, na nangangasiwa sa pang-araw-araw na operation ng galley at tinitiyak na ang pinakamataas na pamantayan ng kalidad ng pagkain at kalinisan ay pinananatili. Sa pagitan ng 16,000 at 18,000 na pagkain ang ginagawa araw-araw ng humigit kumulang 100 kawani ng espesyalista sa pagluluto. Ang mga pagkain na ito ay mula sa mga almusal na hinahain sa 6 AM hanggang sa mid-rats. Ang pagpaplano ay mahalaga upang maisakatuparan ang layuning ito. Sumusunod ang mga tagapagluto ng barko sa isang siklo ng menu na tumatagal ng 15 araw at tumatanggap ng muling supply sa dagat isang beses bawat linggo, kabilang ang parehong tuyo at sariwang mga kalakal. Ang 5,000 crew na sakay ng aircraft carrier ay maaring kumonsumo ng 1,600 pounds ng manok, 160 gallons ng gatas, 30 case ng cereal, at 350 pounds ng lettuce sa isang araw. Ang lahat ay ginawa sa napakalaking dami. Kinakailangan ng mga kusinero na patuloy na maghanda ng mga pagkain, gumawa ng iba't ibang aktibidad, at sumailalim sa pagsasanay upang matuto ng mga bagong responsibilidad. Ang lahat ng mga galley sa mga carrier ay sapat na ibinibigay. Pagkatapos ng bawat 7 hanggang 10 araw, ang isang supply ship ay magdadala sa pagitan ng 400,000 at 1,000,000 libra ng pagkain. Ang proseso ng paghahanda ng mga pagkain para sa tulad ng isang malaking crew ay isang masalimuot at matagal na pagsisikap. Karaniwang sinisimula ng mga culinary specialist ang kanilang araw bago magising ang crew na naghahanda ng mga item sa almusal tulad ng mga itlog, bacon, pancake, at oatmeal. Sa buong araw, patuloy silang nagluluto, at naghahanda ng iba't ibang uri ng pagkain para sa kasunod na mga pagkain na maaring mula sa inihaw na manok at steamed vegetables hanggang sa pasta at stir-fry dish. Ang pagluluto ng sariwang tinapay at mga panghimagas ay mahalagang bahagi rin ng kanilang mga tungkulin. Dahil sa limitadong espasyo at mga mapagkukunan sa board, ang mga culinary specialist ay dapat na lubos na mahusay at maparaan sa kanilang paghahanda ng pagkain. Madalas silang gumagamit ng mga diskarte tulad ng batch cooking at paggamit ng mga pre-made na sarsa at halo upang i-streamline ang mga proseso at matiyak na ang mga pagkain ay naihain kaagad. Sa kabila ng mga hadlang na ito, ang mga culinary specialist ay nagsusumikap na lumikha ng mga pagkaing hindi lamang masustansya ngunit kaakit-akit din sa paningin at malasa. Dahil ang kalidad ng pagkain ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapanatili ng moral ng crew. Bilang karagdagan sa mga pangunahing galley, ang ilang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid na klase ng Nimitz ay mayroon ding mas maliliit na silid para sa mga opisyal, kung saan ang isang hiwalay na pangkat ng mga culinary specialist ay naghahanda ng mga pagkain para sa mga opisyal ng barko. Nag-aalok ang mga wardroom ng mas formal na karanasan sa kainan na may serbisyo sa mesa at bahagyang mas magkakaibang pagpili ng menu. Gayunpaman, ang pagbibigay diin sa pagbibigay ng masustansya at kasiyasyang pagkain ay nananatiling prioridad sa parehong mga pangunahing galley at mga silid upang matiyak na natutugunan ang kalidad ng pagkain at mga pamantayan sa kaligtasan. Ang mga galley sa isang carrier ng sasakyang panghimpapawid na klase ng Nimitz ay sumusunod sa mga mahigpit na protocol para sa kalinisan at kalinisan. Ang mga espesyalista sa pagluluto ay kinakailangang sundin ang mga alituntunin para sa paghuhugas ng kamay, pag-iimbak ng pagkain at paghahanda upang mabawasan ang panganib ng mga sakit na dala ng pagkain. Ang mga galley at dining area ay regular na siniyasat at nililinis upang mapanatili ang isang ligtas at malinis na kapaligiran para sa mga tripulante. Ang mga espesyal na okasyon at pista opisyal ay ipinagdiriwang din sa board, kasama ang culinary team na nagsusumikap upang lumikha ng mga maligaya na menu at decoration. Ang mga kaganapang ito ay nagbibigay ng higit na kinakailangang pagpapalakas sa moral ng mga tripulante at nagbibigay daan sa kanila upang tamasahin ang lasa ng tahanan habang nasa dagat. Kabilang sa mga sikat na kaganapan ng Thanksgiving, kung saan inihahain ang isang traditional na kapistahan na may pabo at lahat ng mga palamuti, at ang kaarawan ng Navy, kung saan inihanda ang espesyal na idinisenyong cake upang markahan ang okasyon. Bukod sa malakihang paghahanda ng pagkain, ang mga culinary specialists sa isang carrier ng sasakyang panghimpapawid na klase ng Nimitz ay tumutugon din sa mas maliliit na pagtitipon at mga kaganapan tulad ng mga pagtanggap para sa mga bisitang dignitaryo,
mga promotion at mga seremonya ng pagbabago ng mga command. Ang mga kaganapang ito ay madalas na nangangailangan ng isang mas pinong menu at pagtatanghal na nagpapakita ng kagalingan at kasanayan ng culinary team. Kung sa tingin mo ang pagkain sa isang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay mahusay na inaalagaan, tingnan ang supermarket sa barko, magugulat ka kung paano ito gumagana. Ang isang mahalagang mapagkukunan para sa mga tripulante ng isang USS Nimitz-class aircraft carrier ay ang tindahan ng barko na karaniwang tinutukoy bilang ang jadunk o ang pintuan ng barko. Nag-aalok ang onboard na grocery store na ito ng iba't ibang mahahalagang bagay at kaginhawaan ng nilalang sa mga mandaragat na nagbibigay sa kanila ng pakiramdam ng normal at kakayahang makakuha ng mga personal na gamit habang nasa dagat. Ang tindahan ay may average na humigit kumulang $10,000 bawat araw na may higit sa 1,050 na mga transaction. Ang tindahan ng barko ay nagdadala ng malawak na hanay ng mga produkto na tumutugon sa magkakaibang pangangailangan ng mga mandaragat. Kasama sa mga item na mabibili ang mga toiletry gaya ng shampoo, sabon, toothpaste at pangahit, mga damit tulad ng medyas, underwear at navy, pati na rin ang mga recreational item tulad ng mga libro, magazine at electronics. Available din ang mga merienda, inumin at iba pang bagay na hindi nabubulok na nabibigay ng pagkakaitan sa mga mandaragat na magpakasawa sa kanilang mga paboritong pagkain at masiyahan ang kanilang mga pananabik sa panahon ng kanilang downtime. Isa sa mga natatanging aspeto ng tindahan ng barko ay ang pagpapatakbo nito bilang isang non-profit na entity. Nangangahulugan ito na ang mga presyo ng mga bagay na ibinebenta ay karaniwang mas mababa kaysa sa kung ano ang makikita ng mga mandaragat sa isang onshore na tindahan at walang buwis sa pagbebenta at ang layunin ay upang masakop ang halaga ng mga kalakal at mga gastos sa pagpapatakbo sa halip na makabuo ng tubo. Ang kita na nabuo sa pamamagitan ng tindahan ng barko ay ginagamit upang suportahan ang moral, welfare at recreation ng mga programang MWR sa barko na higit na nag-aambag sa kalidad ng buhay ng mga tripulante. Ang tindahan ng barko ay pinamamahalaan ng isang pangkat ng mga dedikadong marino na kilala bilang mga servicemen ng barko o ang SH na sumailalim sa special na pagsasanay sa mga retail na operation, pamamahala ng inventaryo at serbisyo sa customer. Ang mga tauhan ng SH ay may pananagutan para sa lahat ng aspeto ng operation ng tindahan, mula sa mga istante ng stocking at pamamahala ng inventaryo hanggang sa pagtulong sa mga customer at pagproseso ng mga transaction. Mahigpit silang nakikipagtulungan sa departamento ng supply upang matiyak na ang tindahan ay nananatiling may sapat na dami at kayang matugunan ang mga pangangailangan ng mga tripulante. Upang mapanatili ang isang tuloy-tuloy na supply ng mga kalakal, ang tindahan ng barko ay umaasa sa mga regular na muling pagdadagdag mula sa mga support ship na kilala bilang replenishments at sea o mga operasyon ng RAS. Sa panahon ng mga operasyong ito, ang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay tumatanggap ng mahahalagang provision at supply, kabilang ang mga item para sa tindahan ng barko habang isinasagawa pa. Ang masalimuot na prosesong ito ay nagsasangkot ng paglipat ng mga kalakal mula sa supply ship patungo sa carrier gamit ang isang serye ng mga pulis, cable at crane. Ang mga tauhan ng SH at iba pang mga tripulante ay nagtutulungan sa pagbabawas at pagdadala ng mga supply sa tindahan ng barko, kung saan maingat na iniimbentaryo at iniimbak ang mga ito. Bilang karagdagan sa tindahan ng pangunahing barko, ang ilang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid na klase ng Nimitz ay mayroon ding mas maliliit na satellite store o mga vending machine na matatagpuan sa buong barko. Nag-aalok ang mga outlet na ito ng mas limitadong selection ng mga item, ngunit nagbibigay sa mga mandaragat ng maginhawang access sa mahahalagang produkto nang hindi kinakailangang bumisita sa tindahan. Ito ay particular na nakakatulong para sa mga nagtatrabaho sa malalayong lugar ng barko o sa mga oras na maaaring sarado ang pangunahing tindahan. Kung sakaling maubusan ng stock ang tindahan ng barko, ang mga operation ng replenishment at sea ay isinasagawa upang muling magbigay ng mahahalagang bagay at mapanatili ang pagkakaroon ng mga kalakal para sa mga tripulante. Ang proseso ng replenishment at sea o underway replenishment ay nagbibigay daan sa paglipat ng gasolina, bala, mga tindahan at mga grocery items sa pagitan ng mga barko habang kumikilos pa ang mga ito. Ang pamamaraan na ito, na unang binuo noong unang bahagi ng ika-20 siglo, ay malawakang ginamit ng United States Navy noong ikalawang digmaang pandaigdig sa Pacific Theater na nagbibigay daan sa mga task force ng carrier ng US na manatili sa dagat ng walang katapusan. Sa ngayon, dalawang pangunahing paraan ng isinasagawang muling pagdadagdag ang ginagamit, patayong muling pagdadagdag at kasabay ng konektadong muling pagdadagdag.
Kabilang sa vertical replenishment ang paglilipat ng mga kargamento sa pagitan ng mga barko gamit ang mga helicopter na nagpapahintulot sa mga barko na maiwasang maging mapanganib na malapit sa isa't isa. Gayunpaman, nililimitahan ng kapasidad ng helicopter ang pinakamataas na pagkarga at bilis ng paglipat na ginagawa itong hindi angkop para sa paglipat ng malalaking dami ng mga grocery item ng sabay-sabay. Kasabay ng konektadong muling pagdadagdag ay ang pinakakaraniwang ginagamit na paraan sa mga modernong carrier ng sasakyang panghimpapawid na nabibigay daan sa paglipat ng mga likido, bala, at pagkasira ng maramihang kalakal, kabilang ang mga grocery item. Noong 1950s at 60s, ang US Navy ay bumuo ng mga multi-product supply ship na may ram tensioner system upang mapanatili ang highline tension sa panahon ng transit. Ang pamamaraang ito ay nagbago sa karaniwang tension replenishment sa tabi ng paraan, o stream, na nagpapanatili ng mas malaking distansya sa pagitan ng mga barko. Sa panahon ng muling pagdadagdag, ang supply ship ay nagpapanatili ng isang pare-parehong direksyon at bilis na ang tatanggap na barko ay papalapit hanggang sa sila ay humigit kumulang 30 yarda ang layo. Ang supply ship ay nagpapaputok ng baril, pneumatic line thrower o shot line, na ginagamit upang huminto sa isang messenger line at iba pang kagamitan para sa paglipat. Ang mga malalaking barko ay maaring mag-set up ng maraming transfer rake na nagbibigay daan para sa mas mabilis na paglilipat o paglipat ng iba't ibang uri ng mga supply. Karamihan sa mga resupply ship ay kayang humawak ng dalawang receiver ng sabay-sabay. Bagamat ang karamihan sa mga barko ay maaaring tumanggap ng muling supply sa magkabilang panig, ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ng US Navy ay palaging tumatanggap ng muling pagdadagdag sa gilid ng starboard dahil sa lokasyon ng isla at navigation bridge. Ang pagsasagawa sa tabi ng konektadong muling pagdadagdag ay mapanganib dahil sa hydrodynamics ng dalawang barkong naglalakbay malapit sa isa't isa na lumilikha ng suction sa pagitan ng mga ito. Ang mga karanasang helmsman at matulungin na mga bridge crew ay kinakailangan upang maiwasan ang mga banggaan at pagkaputol sa mga linya at hose ng gasolina. Isinasagawa ang mga emergency breakaway procedure upang paghiwalayin ang mga barko kung sakaling magkaroon ng mga emerhensya, bagamat maaari itong magresulta sa pagkawala ng ilang mga kalakal. Pagkatapos makompleto ang muling pagdadagdag, pamantayan para sa mga barko ng US Navy na humiwalay sa nagbibigay ng sasakyang dagat habang tumutugtog ng kakaibang tono sa public address system ng supplier. Pagkatapos ay inililipat ang mga supply sa hangar, kung saan ang mga ito ay pinagbubukod-bukod at ipinamamahagi sa kani-kanilang mga unit na tinitiyak na ang mga mandaragat ay nasa lahat ng kailangan nila sa anumang oras. Sa tingin mo ba na pag-usapan na natin ang lahat ng magagandang pasilidad? Hindi. Isa sa mga pinakasikat na amenity na sakay ng barko ay ang internet cafe ng barko na nagbibigay daan sa mga mandaragat na may access ang internet, magpadala ng mga email, at kumonekta sa mga mahal sa buhay pauwi. Bagamat limitado ang bandwidth at ang connection ay maaring mas mabagal kaysa sa kung ano ang magagamit sa baybayin, ang serbisyong ito ay napakahalaga sa pagtulong sa mga mandaragat na mapanatili ang mga relasyon at manatiling may kaalaman sa mga kaganapan sa mundo sa kabila ng kanilang barko. Sa mga tuntunin ng mga pasilidad na medical sa isang carrier ng sasakyang panghimpapawid na klase ng USS Nimitz, ang pagkakaloob ng pangangalagang medical ay pinakamahalaga dahil sa libu-libong mga tripulante na naninirahan at nagtatrabaho sa malapit na lugar para sa pinalawig na mga panahon upang matugunan ang mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan ng mga mandaragat. Ang barko ay nilagyan ng isang fully functional na pasilidad na medical na karaniwang tinutukoy bilang ospital ng barko. Ang pasilidad na ito ay tumutugon sa iba't ibang pangangailangang medical mula sa mga regular na pagsusuri hanggang sa pangangalagang pang-emerhensya at mga pamamaraan ng operasyon. Ang ospital ng barko ay may tauhan ng isang pangkat ng mga dalubhasang medical na professional, kabilang ang mga doktor, nurse, at mga corpsmen ng ospital. Ang saga-individual na ito ay sinanay upang pangasiwaan ang isang malawak na hanay ng mga medical na issue na tinitiyak na ang mga tripulante ay tumatanggap ng naaangkop na pangangalaga at paggamot sa isang napapanahong paraan. Bilang karagdagan sa kanilang mga pangunahing tungkulin, ang mga medical na kawani ay nagsasagawa rin ng mga regular na session ng pagsasanay upang mapanatili ang kanilang mga kasanayan at turuan ang mga hindi medical na tripulante sa mahahalagang pangunang lunas at mga pamamaraang pang-emergency. Ang pasilidad na medical sa isang carrier ng klase ng Nimitz ay nahahati sa ilang espesyal na departamento. Bawat isa ay nakatuon sa pagtugon sa mga particular na pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan. Kasama sa mga departamentong ito ang pangkalahatang gamot, dentistry, optometry, radiology,
mga serbisyo sa laboratorio, at pamasya. Ang ospital ng barko ay nilagyan ng mga makabagong diagnostic tool at kagamitang medical na nagbibigay daan sa mga medical na kawani na magbigay ng tumpak na mga diagnosis at epektibong paggamot para sa iba't ibang karamdaman. Ang Departamento ng Pangkalahatang Gamot ay tumutugon sa mga pangunahing pangangailangan sa pangangalaga ng mga mandaragat, paghawak ng mga regular na pagsusuri, pagbabakuna, at paggamot para sa mga karaniwang sakit tulad ng sipon at trangkaso. Sa kaso ng mas komplikadong mga issue sa kalusugan, ang mga doktor ay maaaring sumangguni sa mga espesyalista sa pampang sa pamamagitan ng telemedicine na tinitiyak na ang mga tripulante ay makakatanggap ng pinakamahusay na posibleng pangangalaga. Ang isang aircraft carrier flight deck ay isa sa mga pinakakapanapanabik at mapanganib na mga kapaligiran sa trabaho sa mundo, hindi banggitin ang pinakamalakas. Ang deck ay maaring magmukhang isang ordinaryong land runway, ngunit ito ay gumagana sa ibang iba dahil sa mas maliit na sukat nito. Kapag ang mga tripulante ay nasa puspusan na, ang mga eroplano ay lumalapag at lumilipad sa napakabilis na bilis sa isang limitadong espasyo. Isang pabaya na sandali, at ang isang fighter jet engine ay maaring sumipsip ng isang tao o magpasabog ng isang tao mula sa gilid ng deck patungo sa karagatan. Gayunpaman, sa kabila ng mga panganib na kinakaharap ng mga tripulante ng deck, ang mga piloto ay nakatagpo ng mas malalaking hamon. Ang haba ng flight deck ay hindi sapat para sa karamihan ng mga sasakyang panghimpapawid ng militar na magsagawa ng mga karaniwang landing o pag-take-off na nangangailangan ng paggamit ng mga espesyal na makinarya upang tumulong sa mga pamamaraang ito. Ang isang malaking halaga ng daloy ng hangin ay dapat dumaloy sa mga pakpak ng sasakyang panghimpapawid upang makagawa ng pag-angat. Upang mapadali ang pag-alis, ang mga carrier ay maaring makabuo ng dagdag na daloy ng hangin sa ibabaw ng flight deck sa pamamagitan ng mabilis na paglalayag sa patungo sa hangin at sa direksyon ng pag-alis. Ang paggalaw ng hangin sa ibabaw ng mga pakpak ay binabawasan ang minimum na bilis ng sasakyang panghimpapawid na kinakailangan para sa pag-alis. Ang paglipat ng hangin sa ibabaw ng kubyerta ay mahalaga, ngunit ang pangunahing tulong sa pag-alis ay nagmumula sa 4 na tirador ng carrier na nagpapabilis ng mga eroplano sa napakaikling distansya. Ang bawat tirador ay binubuo ng 2 piston na nasa loob ng 2 parallel na silindro. Bawat isa ay halos kasing haba ng isang football field na nakaposisyon sa ilalim ng deck. Ang bawat piston ay may metal lug sa kanilang dulo na nakausli sa isang makitid na puwang sa tuktok ng bawat silindro. Ang 2 lug ay umaabot sa pamamagitan ng rubber flanges na nagsiseal sa mga cylinder at sa isang puwang sa flight deck kung saan nakakabit ang mga ito sa isang maliit na shuttle. Tingnan natin kung ano ang eksaktong nangyayari sa pag-alis at pag-landing. Upang maghanda para sa isang pag-alis, inililipat ng flight deck crew ang sasakyang panghimpapawid sa posisyon sa likuran ng tirador at ikinakabit ang tow bar sa nose gear ng sasakyang panghimpapawid o ang mga gulong sa harap sa isang puwang sa shuttle. Ipinoposisyon ng crew ang isa pang bar, ang holdback, sa pagitan ng likod ng gulong at ng shuttle. Sa isang F-14 at FA-18 fighter jet, ang holdback ay itinayo sa nose gear. Sa ibang sasakyang panghimpapawid, ito ay isang hiwalay na piraso. Habang nangyayari ang lahat ng ito, itinaas ng flight crew ang jet blast deflector o ang JBD sa likod ng sasakyang panghimpapawid. Kapag nasa posisyon na ang jet blast deflector, tow bar at holdback at nagawa na ang lahat ng huling pagsusuri, inihahanda ng catapult officer na kilala bilang shooter ang catapult mula sa catapult control pod, isang maliit na encased control station na may transparent na simboryo na nakausli sa itaas ng flight deck. Habang naghahanda ang mga piloto para sa paglipad, ang mga huling pamato ay lumalapit sa sasakyang panghimpapawid gamit ang isang serye ng mga senyales ng kamay upang makipag-usap sa piloto. Ang unang checker, na nakalagay malapit sa ilong, ay sinenyasan ng piloto na patayin ang mga makina at bitawan ang preno. Samantala, ang pangalawang checker, na matatagpuan malapit sa buntot, ay nag-i-inspection sa ilalim ng sasakyang panghimpapawid upang matiyak na walang mga sagabal o panganib na maaring malagay sa alanganin ang paglulunsad. Kapag naibigay na ng pangalawang checker ang malinaw na signal, sinenyasan ng unang checker ang pilot na i-restart ang mga makina at maghahanda para sa paglulunsad. Habang bumibilis ang sasakyang panghimpapawid at naghahanda na umalis sa deck, ang unang checker ay gumagamit ng mga signal ng kamay upang makipag-ugnayan sa piloto na nagpapahiwatig kung ang sasakyang panghimpapawid ay maayos na nakahanay para sa pag-alis.
Kapag handa na ang sasakyang panghimpapawid, bubuksan ng opisyal ng pusa ang mga balbula upang punan ang mga catapult cylinder ng mataas na presyon ng singaw mula sa mga reaktor ng barko. Ang singaw ay nagbibigay ng kinakailangang puwersa upang itulak ang mga piston sa mataas na bilis. Naiisling ang sasakyang panghimpapawid pasulong upang makabuo ng kinakailangang pag-angat para sa pag-alis. Sa una, ang piston ay nakalock sa lugar, kaya ang mga cylinder ay nagtatayo lamang ng presyon. Ang opisyal ng tirador ay maingat na sinusubaybayan ang antas ng presyon upang ito ay tama para sa particular na mga condition ng sasakyang panghimpapawid at deck. Kung ang presyon ay masyadong mababa, ang sasakyang panghimpapawid ay hindi makakakuha ng sapat na mabilis na paggalaw para sa pag-alis at ang tirador ay itatapon ito sa karagatan. Kung may labis na presyon, ang biglaang paghatak ay maaaring masira kaagad ang gear sa ilong. Kapag ang mga cylinder ay sinisingil sa naaangkop na antas ng presyon, pinasabog ng piloto ang mga makina ng sasakyang panghimpapawid. Ang holdback ay nagpapanatili sa sasakyang panghimpapawid sa shuttle habang ang mga makina ay bumubuo ng malaking thrust. Ang opisyal ng tirador ay naglalabas ng mga piston. Ang puwersa ay nagiging sanhi ng pag-alis ng mga holdback at ang presyon ng singaw ay humahampas sa shuttle at sasakyang panghimpapawid pasulong. Sa dulo ng tirador, lalabas ang tow bar mula sa shuttle na binitawan ang sasakyang panghimpapawid. Ang ganap na steam-driven na sistemang ito ay maaring mag-rocket ng 45,000 pound na sasakyang panghimpapawid mula sa 0 hanggang 165 milya kada oras sa loob lamang ng 2 segundo. Kung magiging maayos ang lahat, ang mabilis na sasakyang panghimpapawid ay nakagawa ng sapat na pag-angat para lumipad. Kung hindi, ina-activate ng piloto ang kanilang mga upuan ng ejector upang makatakas sa sasakyang panghimpapawid bago pumunta sa karagatan sa unahan ng barko. Halos hindi ito nangyayari, ngunit ang panganib ay laging nariyan. Ang pag-ALS ay napakahirap, ngunit ang tunay na lansihin ay babalik. Ang paglanding sa flight deck ay isa sa pinakamahirap na bagay na gagawin ng isang piloto ng Navy. Ang flight deck ay mayroon lamang humigit kumulang 500 talampakan ng runway space para sa landing aircraft na halos hindi sapat para sa mabibigat na high-speed jet sa mga carrier ng US. Upang mapunta sa flight deck, ang bawat sasakyang panghimpapawid ay nangangailangan ng isang tailhook na eksakto kung ano ang tunog nito, isang pinahabang hook na nakakabit sa buntot ng sasakyang panghimpapawid. Ang layunin ng piloto ay isnag ang tailhook sa isa sa 4 na pang-arrestong wire, matibay na mga cable na hinabi mula sa high-tensile steel wire. Ang mga nakakabit na wire ay nakaunat sa kubyerta at nakakabit sa magkabilang dulo sa mga hydraulic cylinder sa ibaba ng deck. Kung ang tailhook ay sumabit sa isang arresting wire, hinihila nito ang wire palabas at ang hydraulic cylinder system ay sumisipsip ng enerhiya upang ihinto ang sasakyang panghimpapawid. Maaring ihinto ng arresting wire system ang isang 54,000 pound na sasakyang panghimpapawid na bumibiyahe sa bilis na 150 milya kada oras sa loob lamang ng 2 segundo sa isang 315-foot landing area. Mayroong 4 na parallel arresting wires na may pagitan na halos 50 mo talampakan upang palawakin ang target na lugar para sa piloto. Ang mga piloto ay naglalayon para sa ikatlong wire dahil ito ang pinakaligtas at pinaka-epektibong target. Hindi sila kailanman nag-shoot para sa unang wire dahil delikadong malapit ito sa gilid ng deck. Kung sila ay pumasok na masyadong mababa sa unang wire, madali silang bumagsak sa hulihan ng barko. Katanggap-tanggap na kunin ang ikalawa o ika-4 na wire, ngunit para umakyat ang piloto sa mga rango, kailangan niyang mahuli ang pangatlong wire ng tuloy-tuloy. Upang maalis ang hindi kapanipaniwalang panlilinlang na ito, kailangang lapitan ng piloto ang deck sa eksaktong tamang anggulo. Ang pamamaraan ng landing ay nagsisimula kapag ang iba't ibang mga pabalik na sasakyang panghimpapawid ay nakasalansan sa isang malaking hugis itlog na pattern ng paglipad malapit sa carrier. Ang Carrier Air Traffic Control Center sa ibaba ng deck ang nagpapasya sa landing. Order ng naghihintay na sasakyang panghimpapawid batay sa iba't ibang antas ng gasolina. Ang isang sasakyang panghimpapawid ay malapit ng maubusan ng gasolina bago bumaba ang isa na maaring patuloy na lumipad ng ilang sandali. Kapag oras na para sa isang sasakyang panghimpapawid na lumapag, ang piloto ay humiwalay sa pattern ng landing na ito at tumungo patungo sa hulihan ng barko. Ang mga opisyal ng landing signal, o LSO,
ay tumutulong na gabayan ang sasakyang panghimpapawid sa pamamagitan ng mga communication sa radyo pati na rin ang koleksyon ng mga ilaw sa deck. Kung ang sasakyang panghimpapawid ay nasa labas ng kurso, ang mga LSO ay maaring gumamit ng mga radio command o magpapaliwanag ng iba pang mga ilaw upang itama siya o iwagayway siya o ipadala siya sa paligid para sa isa pang pagtatangka. Bilang karagdagan sa mga LSO, ang mga piloto ay tumitingin sa Fresnel Lens Optical Landing System na karaniwang tinutukoy bilang lens para sa landing guidance. Ang lens ay binubuo ng isang serye ng mga ilaw at mga Fresnel lens na nakamount sa isang gyroscopically stabilized na platform. Itinutuon ng lens ang liwanag sa mga makitid na sinag na nakadirekta sa kalangitan sa iba't ibang anggulo. Ang piloto ay makakakita ng iba't ibang mga ilaw depende sa anggulo ng diskarte ng sasakyang panghimpapawid. Kung ang sasakyang panghimpapawid ay tama sa target, ang piloto ay makakakita ng amber na ilaw na tinatawag na meatball kasabay ng isang hilera ng mga berdeng ilaw. Kung lumilitaw ang ilaw ng amber sa itaas ng mga berdeng ilaw, masyadong mataas ang papasok ng sasakyang panghimpapawid. Kung lumilitaw ang ilaw ng amber sa ibaba ng mga berdeng ilaw, masyadong mababa ang sasakyang panghimpapawid. Kung ang sasakyang panghimpapawid ay paparating na masyadong mababa, ang piloto ay makakakita ng mga pulang ilaw. Sa sandaling tumama ang sasakyang panghimpapawid sa deck, itulak ng piloto ang mga makina sa buong lakas sa halip na pabagalin upang ihinto ang sasakyang panghimpapawid. Ito ay maaaring mukhang counterintuitive. Ngunit kung ang tailhook ay hindi nahuli ang Allen-man sa mga resting wire, ang sasakyang panghimpapawid ay kailangang gumagalaw ng mabilis upang lumipad muli at bumalik para sa isa pang pass. Ang landing runway ay nakatagilid sa 14-degree na anggulo sa iba pang bahagi ng barko, kaya ang mga bolter na tulad nito ay maaring lumipad mula sa gilid ng barko sa halip na araruhin ang sasakyang panghimpapawid sa kabilang dulo ng deck. Sa sandaling lumapag ang isang sasakyang panghimpapawid, hinila ito palabas ng landing strip at ikinakadena pababa sa gilid ng flight deck. Ang hindi aktibong sasakyang panghimpapawid ay palaging mahigpit na nakasecure upang maiwasan ang mga ito sa pag-slide habang ang deck ay umuusad pabalik-balik. Ang flight deck crew ay kailangang maging handa para sa isang malawak na hanay ng mga hindi inaasahang kaganapan, kabilang ang nagngangalit na sunog ng sasakyang panghimpapawid. Sa panahon ng pag-alis o pagbawi, mayroon silang maraming kagamitang pangkaligtasan na nakahanda. Sa iba pang mga bagay, ang flight deck ay may maliit na track ng bombero at mga nozzle na humahantong sa mga tangke ng tubig at may tubig na pelikula na bumubuo ng bula at mga advanced na materyales sa pamatay ng apoy. Mayroon ding mga nozzle para sa jet fuel at ilang iba pang kapaki-pakinabang na likido. Ang mga tauhan ng flight deck ay nahaharap din sa panganib na tangayin sila ng jet engine sa dagat. Ang mga safety net sa paligid ng gilid ng flight deck ay nag-aalok ng ilang protection. Ngunit para sa karagdagang kaligtasan, ang mga tauhan ay nilagyan din ng mga float coat, mga self-inflating jacket na may kumikislap na distress lights na naka-activate sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa tubig. Ang mga tauhan ng flight deck ay nagsusuot din ng mga heavy-duty na helmet na tinatawag na cranial na nagpoprotekta sa kanilang ulo at kanilang pandinig. Ang flight deck crew ay responsable din para sa pagbawi ng mga sasakyang panghimpapawid na nakakumpleto ng kanilang mga misyon. Kabilang dito ang paghuli sa sasakyang panghimpapawid habang lumapag sila sa kubyerta, gamit ang isang sistema ng mga kable at kawit upang pabagalin ang mga ito at ihinto ang mga ito. Ito ay kilala bilang isang naarestong landing at isa ito sa mga pinakamapanghamong maniobra na kayang gawin ng isang piloto. Nangangailangan ito ng hindi kapani-paniwalang kasanayan at katumpakan dahil ang piloto ay dapat na mapunta ang sasakyang panghimpapawid sa tamang lugar sa kubyerta at sa tamang bilis upang matiyak ang isang ligtas na landing. Kapag ligtas na ang sasakyang panghimpapawid sa kubyerta, muling magtatrabaho ang flight crew. Isa-secure nila ang sasakyang panghimpapawid sa deck, lagyan ng gasolina ito at gagawa ng anumang kinakailangang pagpapanatili o pag-aayos. Pagkatapos ay magsisimula muli ang proseso habang inihahanda ng crew ang sasakyang panghimpapawid para sa susunod na misyon nito. At hindi lang iyon. Sa gitna ng flight deck, sa isang sasakyang panghimpapawid, mayroong pinakamaliit na espasyo na magpapahanga sa iyo. Ang bubble, kung saan ang napakahalagang gawain ay ginagawa gamit ang pinakakapanapanabik na view. Ang kakayahan ng mga barkong ito na lumipad at maglapag ng mga jet sa napakaliit na espasyo ay hindi kapani-paniwala. Habang ang mga mandaragat na naka-helmet ay nagdudugtong sa flight deck na may suot na earplug upang mapahina ang nakakabinging ingay, ang ilang mga opisyal ay may matamis na pagtingin sa lahat ng aksyon. Habang nakaupo sa isa sa pinakamaliit na silid sa isang sasakyang panghimpapawid, ito ay tinatawag na bula, ang Integrated Catapult Control System.
na kilala rin bilang bubble, ay isang istasyon na matatagpuan sa mga flight deck ng mga carrier ng sasakyang panghimpapawid. Ang Integrated Catapult Control Station, o ICCS, ay ginagamit sa mga modernong aircraft carrier sa United States Navy. Ginagawang posible ng istasyon na maglunsad ng sasakyang panghimpapawid na may pinahusay na kaligtasan at mas mataas na kahusayan. Ito ay nagsisilbing sentro ng nerbiyos ng sistema ng kontrol ng tirador na nag-aalis ng pangangailangan para sa ilang malalayong istasyon at intercommunication na kinakailangan para sa bawat pag-alis ng eroplano. Dahil kahit isang maliit na pagkakamali o pagkasira sa communication ay maaring magresulta sa isang aksidente, ang official ng Navy na nasa bubble ay may malaking responsibilidad. Ang mandaragat sa bubble ay gumagawa ng mga pagsusuri sa kaligtasan bago ang paglulunsad, at sa sandaling siya ay nasa loob ng bubble, sinusuri niya ang hangin, tinitiyak na malinaw ang landas, at binabantayan ang board na nasa harap niya. Kung mapapansin niya ang isang bagay na maaring maglagay sa kanila sa panganib, ang isang pindutan na nakapos sa paglulunsad ay sisindi. Bago lumipad, tumingin siya sa direksyon ng piloto. Kung igalaw ng piloto ang kanyang ulo o patayin ang kanyang mga ilaw kapag lumipad sa gabi, maantala ang pag-alis. Ang pangunahing bahagi ng mga control ng ICCS ay nakakalat sa pagitan ng ICCS sa deck at ng central charging panel sa ibaba ng deck. Ang pagkontrol sa pagpapatakbo ng dalawang magkatabing tirador ay responsibilidad ng ICCS na naglalaman ng parehong Catapult Officer Control Console at Monitor Control Console. Ang ICCS ay konektado sa mga remote control panel para sa bawat tirador ng mga sound-powered na telepono at isang set ng indicator lights. Sa kaganapan ng isang crisis, ang mga gawain ng ICCS ay maaring ilipat sa Emergency Deck Edge Control Panel o sa Central Charging Panel, at ang Catapult Officer ay maaring pangasiwaan ang pagdidirekta ng mga operation sa deck. Upang idirekta ang mga aktibidad ng tirador, ang Catapult Officer Control Console, ang Monitor Control Console, at ang Central Charging Panel ay ginagamit kasabay ng isa't isa. Para sa kaginhawahan sa paggamit nito, ang Control Console ay may wraparound na disenyo. Sa gilid ng console na mas malapit sa commanded catapult, nakaposisyon ang magkahiwalay na control panel para sa bawat isa sa dalawang catapult na kinokontrol ng console. Ang mga operating panel ay naglalaman ng mga status light, light switch units para sa iba't ibang yugto ng catapult operation, nose gear launch switch, manual aircraft data input system readouts at burahin switch, at capacity selector valve position console. Ang mga sangkap na ito ay nagpapahintulot sa operator na gabayan ang tirador sa pamamagitan ng isang normal na ikot ng paglulunsad. Hindi kinakailangang gamitin ang bubble para maglunsad ng tirador. Ang carrier ng klase ng Nimitz ay nilagyan din ng mga lumang remote na istasyon na ginagamit upang patakbuhin ang mga tirador sa mas lumang mga carrier. Sa makatuwid, kung ang bubble ay hindi ginagamit upang maglunsad ng isang sasakyang panghimpapawid, ang proseso ay tinutulungan ng tatlong malalayong istasyon na ito. Sakay ng isang USS Nimitz-class aircraft carrier, ang iba't ibang tradition ay nakakatulong sa pagpapaunlad ng pakiramdam ng pakikipagkaibigan, pagpapalakas ng moral, at pagbibigay ng mga sandali ng kawalang sigla sa mahabang deployment. Ang mga aktibidad na ito ay nagbibigay daan sa mga mandaragat na magbuklod at lumikha ng pangmatagalang mga alaala sa kabila ng hinihingi ng kanilang mga trabaho. Ang ilan sa mga itinatangi na tradition sa mga barko ay kinabibilangan ng swim call, pangingista, at boot shoot. Ang tawag sa paglangoy ay isang pinakahihintay na kaganapan na nagpapahintulot sa mga mandaragat na magpahinga mula sa kanilang mga regular na tungkulin at mag-enjoy ng ilang oras sa bukas na karagatan. Karaniwan itong nangyayari kapag ang barko ay nasa kalmado, malinaw na tubig at ang mga kondisyon ng panahon ay favorable. Sa panahon ng isang tawag sa paglangoy, ang barko ay ganap na huminto at ang mga tripulante ay binibigyan ng pahintulot na tumalon sa gilid ng carrier at lumangoy sa tubig. Ang karanasang ito ay isang pambihirang pagkakataon para sa mga mandaragat na makapagpahinga at makatakas sandali sa mga nakakulong na espasyo ng barko. Ang kaligtasan ay isang pangunahing prioridad sa panahon ng mga kaganapan sa paglangoy. Bago payagan ang sinuman sa tubig, ang lugar ay masusing sinusuri para sa mga potential na panganib, tulad ng mapanganib na buhay sa dagat o mga labi. Kapag ang lugar ay itinuring na ligtas, ang isang itinalagang swimming zone ay itinatag at maraming mga lifeguard ang nakatalaga upang bantayan ang mga manlalangoy. Bukod pa rito, ang mga maliliit na bangka na kilala bilang mga bangkang pangkaligtasan ay nakadeploy upang magpatrolya sa paligid, tinitiyak na walang masyadong naliligaw mula sa barko at nagbibigay ng tulong kung kinakailangan. Ang isa pang sikat na tradition sa barko ay ang pangingisda. Kapag ang carrier ay nakaangkla o sa isang itinalagang lugar ng pangingisda,
Ang mga mandaragat ay may pagkakataon na ihagis ang kanilang mga linya at subukan ang kanilang kapalaran sa paghuli ng ilang isda mula sa karagatan. Ang aktibidad sa paglilibang na ito ay hindi lamang nag-aalok ng pahinga mula sa pang-araw-araw na paggiling, ngunit nagbibigay din ng isang natatanging pagkakataon para sa mga mandaragat na kumonekta sa kalikasan at tangkilikin ang kilig sa kanilang sariling hapunan. Ang mga isda na nahuli sa mga session na ito ay maaring linisin at ihanda ng culinary team ng barko na nag-aalok ng malugod na pagbabago sa regular na menu para sa mga tripulante. Ang boot shoot ay isang simbolikong tradisyon na nagmamarka ng pagtatapos ng deployment ng isang mandaragat sa isang USS Nimitz-class aircraft carrier. Sa pagkumpleto ng kanilang paglilibot sa tungkulin at bago umalis sa barko, maaring piliin ng mga mandaragat na lumahok sa ritual na ito na kinabibilangan ng paghahagis ng isang pares ng sira-sirang bota mula sa flight deck at sa karagatan. Ang kilos na ito ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang kabanata sa kanilang buhay at nagsisilbing paalam sa barko at sa kanilang mga kapwa-tripulante. Ito ay isang mapait na sandali habang iniisip ng mga mandaragat ang kanilang oras na ginugol sa carrier, ang kanilang pagkakaibigan na nabuo, at ang mga hamon na kanilang nalampasan. Ang mga tradisyong ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapanatili ng isang positibong kapaligiran sa isang carrier ng sasakyang panghimpapawid na klase ng Nimitz. Dahil nag-alok ang mga ito ng mga pagkakataon para sa mga tripulante na mag-bonding, magpahinga, at lumikha ng mga pangmatagalang alaala sa paglubog ng araw sa panibagong araw ng serbisyo. Ang mga mandaragat ng US Navy ay handang harapin ang anumang hamon na dumating sa kanila mula sa mga flight deck ng mga aircraft carrier hanggang sa mga submarino na gumagala sa kailaliman ng karagatan. Pinaglilingkuran nila ang kanilang bansa ng may karangalan at natatanging katangian. Sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at dedikasyon, pinoprotektahan nila ang mga kalayaang pinanghahawakan natin at pinapanatiling ligtas ang ating bansa. Ipinagmamalaki naming sabihin ang kanilang kwento at parangalan ang kanilang serbisyo. Salamat sa magigiting na kalalakihan at kababaihan ng US Navy. I like ang video na ito kung may malaking respeto ka rin sa lahat ng crew members ng US Navy. Mag-iwan ng komento o asul na puso. Kami ay interesado sa iyong opinyon o karanasan sa US Navy. Huwag kalimutang mag-subscribe upang makakita ng higit pang mga video tungkol sa US Navy. Salamat sa panonood at makikita kita sa susunod na video.